At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Ang Unggoy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Eto na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang lalaki na mukhang unggoy. Subalit, may ginito ang puso at napakabait. Subalit, kinaiinisan ng kanyang nakakatandang kapatid na lalaki at ng kanyang mga magulang dahil gusto nilang itago dahil ikinahihiya nila. Mga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Mahal kong asawa, Namaha. Nagpadala ng kalata si Raha Rojon. Gusto raw niyang dumalaw dito sa nasa sakupan ko. Kasama niya ang kanyang anak na dalaga. Ganun ba asawa kong Dato Raguso? Kailangang magkapaghanda tayo ng mga masasarap na pagkain para sa kanila. Sige, uutusan ko ang mga alila na ihanda ang mga kakailanganin para sa pagdalaw nila dito sa ating tribo. Maghanday mo rin ang ating anak na si Dano para maipakilala natin siya sa anak nilang dalaga. At kung magkakaibigan sila, isusunod nating pag-usapan ng pagpapakasal nila. Mahal na amakong Dato at mahal kong ina. Tama ba yung narinig kong may dadalaw na dalaga dito sa ating tribo? Nako, narinig ni Bruno ang pinag-usapan natin. Kailan ba sila dadalaw dito, amakong Dato? Sinong dadalaw na sinasabi mo? Wala. Hindi ba, Maha? Oo, wala. Wala talaga. Bakit? May narinig ka bang sinabi naming may dadalaw dito sa atin? Oo, ina. Kanina ko pa kasi pinapakinggan ang pag-uusap ninyo ni Amang Dato. Asawa kong Dato. Narinig pala niya ang pinag-uusapan natin. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala para maitago natin kina Raha Rojon na may anak tayong mukhang unggoy. Mahal kong ina, pinatawag niyo raw ako. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Dano, anak. Dadalaw dito sa atin ang kaibigan nating Raha. Si Raha Rojon kasama ang kanyang anak na dalaga. Ha? Totoo, ina? Matagal mo nang hindi nakikita ang anak nilang babae. Natatandaan mo ba ang pangalan ng anak niya, anak? Ay, opo, ina. Hindi ko po makakalimutan ang pangalan niya. Si Asiana. Napag-usapan namin ng iyong amang Dato na sana makapag-igihan kayong dalawa para makapagsanib ang ating pwersa at wala nang magbabalak na sakupin tayo ng ibang tribo. Ibig ninyong sabihin na liligawan ko si Asiana? Oo. Bakit? Ayaw mo ba sa kanya? Naku, ina, gustong-gusto ko. Nung una pa lang, balak ko ng ligawan pero naya po akong pumunta sa tribo nila eh. Ito na ang pagkakataon mo para ligawan siya. Opo, ina. Talagang liligawan ko na siya kapag magkikita kami ni Asiana.
Malinaw ang narinig ko na pinag-usapan nila ama at ina. Dadalaw dito sila Raha Rodion, kasama si Asiana. Pero nang tinatanong ko sila, sabi nila wala raw dadalaw. Bata pa kami noong huling nagkita kami ni Asiana. Hindi ko makalimutan nang nahurog siya sa bangka, pero nasagip ko siya. Hindi maubos ang pagpapasalamat niya sa akin. Kung dadalaw siya rito, ay masisilahin ko na naman siya. Hihintayin ko ang araw na pagdalaw ninyo dito, Asiana. Hihintayin ko. Alin kaya ang isusot ko sa mga damit ko? Puro luma na yung mga andito eh. Nakakaya naman. Kung haharap ako kaya siya na luma na ang isusot kong damit. Teka. Ito yung damit ni Bornok. Pero hindi naman niya naisuot dahil lagi namin siyang iniwan. Ito na lang kayang isusunod ko. Dado, alam ko ang problema mo, pero huwag kang mag-alala. Nagpatahi na ako. Ito, oh. Ina, salamat. Maraming salamat po, Ina. Ama kong Raha Rodion, kailan tayo dadalaw sa tribo nila Dato Raguso? Di ba sabi mo, dadalaw tayo doon? Oo, anak, Asiana. Ipinapahanda ko lang yung karosa natin dahil aabutin tayo ng 3 araw sa pagbabiyahe. Kapag natapos ang paglalagay ng mga pagkain at kakailanganin natin sa 3 araw, ay biyabiyahin na tayo kaagad patungo sa pinamumuno ang tribo ni Dato Raguso. Bata pa ako noong huling dalaw natin doon, Ama. Oo, at 2 ang anak nilang lalaki na kalaro mo noon. Ay, buhay pang ina mo noon. Opo, Ama. Tandang-tanda ko pa noon. Nahulog ako sa bangka at sinagip ako ni Borno. Oo, at wala kang tigil sa kaiiyak at hawak-hawak ka pa niya. At ang alam ng kanyang ina, sinaktan ka niya. Kaya siya pinagalitan at pinalo. Opo, Ama. Kumusta na kaya sila ngayon? Siguro, may kasintahan na sila. Siguro. Alam mo, ang gusto ko sana, anak, magkaroon ka ng kaugnayan sa kahit kanino sa anak nila para magiging magsasanib na ang tribo nila at tribo natin. Ama? Ayan. Natatapos ko ng nilililo kong mukha ni Asiana. Ganito siya noong araw. Sana naman, magustuhan niya ito na pasalubong ko sa kanya kapag dumalaw sila rito. Hoy, Bornok, pangit. Anong ginagawa mo dyan? Si Kuya Dano, papalapit dito sa kinaroroonan ko. Itatago ko itong nilililo kong mukha ni Asiana. Ano yung tinago mo? Patingin? Wala, Kuya Dano. Wala ito. Naglalaroan ko lang. Titingnan kuya. Akin na yan! Kuya, wala to. Pinaglalaroan ko lang ito. Sinabi ng titi ng kuya. Akin na yan! Kuya, huwag. Akin na yan. Ibalik mo sa akin. Naglililo ka pala ng mukha niya siya na. Ambisyosa ka na lang. Hoy, kahit anong gawin mo, hindi ka magugusto niya siya na.
Ang pangit-pangit mo eh. Mas gwapo pa ang unggoy sa'yo. Ibalik mo sa akin yan, kuya. Akin na. Pinaglalaroan ko lang yan. Ano? Pinaglalaroan mo? Nililulok mo siya tapos pagpapantasyahan mo siya. Ha? Ganun ba? Ha? Hindi, kuya. Wala akong planong ganun. Uy, ayaw kong may bumabasto sa kanya. Kaya, ang magandang gawin dito, sisirain na lang. Kuya! Huwag mo sirain yan. Isang linggo nang pinagpaguran yan. Huwag, kuya, huwag. Parang muna. Anong gusto mo? Ito yung babasagin ko yung ulo mo, ha? Ha? Kuya naman, pinaghirapan ko yan eh. Bakit mo sinira? Bakit, kuya? Tama na yan! Iyak-iyak ka pa. Pangit ka na nga. Bakla pa. Pweh! Ano ka mo, Dado? Pinagpapantasyahan ni Bornok si Asiana. Opo, ina. Huling-huli ko po siya. Paano niyang pinagpapantasyahan? Wala pa naman sila dito. Mga 3 araw pa bago sila dumating. Ina, nakita ko na nililog niya si Prinsesa Asiana. At sa palagay ko, nililog niya yan para pagnasahan. Ano? Napakabastos naman ng kapatid mong yun. Opo, ina. Napakabastos talaga. Kaya kailangan mailayo muna siya rito bago na dumating sila Rodion at Asiana. Oo. Nag-iisip nga ako ng paraan kung papaano natin gagawin siya pansamantalang ilalayo dito. Ina, may naisip na akong paraan para maitago natin siya. Anong naisip mo, Dado? Ina, may alam akong napagkukulan ng pahilo. Ihalo natin sa inumin niya o sa pagkain niya para matahimik siya. Ang ibig mong sabihin, lalasunin natin ang kapatid mo. Ganun ba, Dado? Hindi naman sa lalasunin, Ina. Papainan lang natin siya ng pampahilo para hindi siya makalabas ng kanyang silid. At hindi niya makikita si Rodion at Asiana. Ikaw ang bahala. Basta hindi niya ikakamatay ang gagawin mo. Hindi po, Ina. Huwag kayong magalala. Ako ang bahala. O, hayan. Naihanda na ng mga katulong ang pagkain natin. Kumain na tayo. Nasa lang inyong amang dato. Kinakausap pa ang pinuno ng mga tagapagtangkol, Ina. Kung ganon, tatatlo lang tayo sa hapagkainan ngayon. Opo, Ina. Halika na, kapatid kong Burnok. Sabay na tayong kumain. Ayan, ubusin natin ang nailihad ng ulam ng mga katulong. Sige, Dado. Bigyan mo ng maraming ulam ang iyong kapatid. Opo, Ina. Ayan. Kubuhan ka na ng ulam mo. Kapatid kong Burnok. Sige na. Nakapagtataka. Ngayon lang gagawin ito sa akin ng nakatatandang kapatid ko. Dati-rati kapag oras na ng pagkain, hindi man lang niya ako inaalok. Kain na tayo. Ang ginagawa niyo dyan? Sige na, kapatid kong Burnok. Kain na tayo. O sige, kakain na tayo. Ayan. Nakuha na niya yung ulam na nilagyan ko ng papaylo. At mamaya, iinumin na niya yung tubig na malapit sa kanya na nilagyan ko ng magpatulong. 3 araw ang epekto niyan. Kaya tamang-tama. Yung pakiramdam niya kapag
aalis na sila, Raharujon at Asyana. Oh, gising ka pa pala. Mahal kong Raha. Oo, asawa kong dato. Hindi ako makatulog. Dahil ilang sandali lang, darating na sila Raharujon at ang kanyang anak na dalaga. Pareho lang pala tayo, ma. Sana magkaigihan agad ang anak nating si Dano at ang anak ni Raharujon na si Asyana. Sana, asawa kong dato. Sana, mapag-usapan na natin kaagad ang kanilang pagpapakasal para maging magkasanim na ang tribo nila at ang tribo natin. Oo, dahil kapag nakasal sila, magiging isa na ang kaharian nila at kaharian natin. At si Dano ang magiging dato at ang anak nilang babae ang magiging asawa niya. Mahal na Dato Raguso! Dumating na po sina Raharujon at ang anak niyang dalaga na si Asyana! Kung ganon, sabihin sa gwardya na buksan ang bukana ng tribo. Bilisan mo! Opo! Mahal na Dato Raguso! Mahal kong dato Raguso, dumating na ang ating hinihintay. Oo, ma. Nasaan si Dano? Gisingin mo na para makapaghanda sa pagsalubong sa anak nilang dalaga na si Asyana. Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas, Raharujon. Kanina pa namin kayo hinihintay. Hali kayo. Tuloy kayo. Ano ba itong nangyayari sa akin? Nahihilo ako. Mabuti naman. Gusto kong makita si Asyana. At walang nangyari sa iyo. Pero sa nahihilo nakaraan. ako. Bakit kaya ganitong nararamdaman ko? Pag-uusapan Ano natin kaya ngayon nangyayari sa ang akin? kanilang pag-iisang dibdib. Talagang hindi ko kayang tumayo. Kumusta na po kayo, Aling Maha? Mabuti naman. Sige, maupo na tayo para makapagkwentuhan naman tayo. Sige. Si Asyana yun Magtabi Sisilip kayo ako sa para upuan ni makita ko Dano siya. para Pipilitin makapagkwentuhan kong kayong tumayo dalawa. para Huwag silipin kayong dito mahiya. sa bintana ng silid ko. Sige, Oh, opo. Tabi kayong dalawa. Kaya Oo nga, nasilip ko dito na siya. lang, Bo. Ang ganda niya talaga. Sana makalabas ako dito at makakwentuhan naman siya. Nasaan si Bornok? Bakit hindi ko siya nakikita? Wala na siya dito. Nagpunta sa malayong lugar at hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Hinahanap niya ako. Huwag mo na Nandito siyang ako. hanap. Siya na. Dahil Bakit Hindi ko alam sinabi ni Ina na kung kailan ba wala balik. ako? Ganun Nandito ba? ako. sige. Ay, Nandito ako. alam ko na. Nahihilot Magpapahanda talaga ako. ng weekend. Dano, bakit mo ko niyaya dito sa likod ng bahay na bato? Asyana, gusto kong ipaalam sa iyo na umiibig ako sa iyo. Pero, ikinalulungkot ko, Dano. Hindi sa'yo ko inilaan ang puso ko. May pinaglaan ka ng puso mo? Pero, kanino, Asyana? Kanino?
Sino kaya ang tinutukoy ni Asiana na pinaglaanan niya ng kanyang puso? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Unggoy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.